Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong taga-subaybay at tagapakinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Naniniwala po ako na lahat ng tao ay may itinatagong sikreto. Isang sikreto na maaaring sumira sa kanya o maging dahilan para kamuhian siya ng iba. Kaya natin ito itinatago ay upang protektahan ang ating sarili sa panghuhusga. Naisipan kong ibahagi sa inyo ang aking kwento upang patunayan na hindi lahat ng inakala nating masama ay hindi na kayang gumawa ng kabutihan. Sadyang ikinulong lang natin sila sa ating paniniwala na sila ay masama dahil yon ang ating nakasanayan at nakamulatan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Delphine. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang aking kwento, ay gusto kong maging totoo sa lahat. Isa kong aswang, pero hindi ibig sabihin nun ay isa kong banta sa buhay ng mga tao. Kahit lumaki ako sa isang pamilya ng mga aswang na kinatatakutan ng mga tao, ay hindi ako sumunod sa yapak nila. Pinili kong lumayo sa pamilya ko upang mabuhay ng tahimik na para bang isang normal na tao. Pinili kong manirahan sa isang tago at maliit na baryo. Isang bakanting lupa ang nabili ko at tinayuan ko yon ng isang maliit na kubo. Tinaniman ko yon ng iba't ibang klase ng gulay sa likurang bahagi ng lupang yon. At dahil sa mahilig akong magkumpuni ng mga gamit at ako mismo ang gumawa ng aking bahay, ay naisipan kong maging isang karpintero. Kailangan ko kasing magkaroon ng trabaho para kumita ng pera. Upang hindi ako mapaghinalaan, ay sinadya kong huwag masyadong makisalamuha sa mga tao. Madaling gawin yun para sa akin dahil sanay ako na hindi nakikipag-usap sa mga tao noon pa man. Ngunit kahit nananahimik ako, ay sadyang may mga tao na hindi ko alam kung bakit nais na guluhin ang buhay ko. At isa na roon si Jo Marie. Kilala siya sa baring yon bilang basagulero at lasinggero. Isang hapon ay naglalakad ako pauwi sa aking bahay. Labis ang pagod ko dahil katatapos ko lang magtrabaho sa isang ginagawang bahay sa kabilang baryo. Napadaan ako sa isang maliit na tindahan. Nasa harapan ng tindahan si Jo Marie at nakikipag-inuman siya sa mga kaibigan niya. Maingay sila at malakas na nagtatawanan. Hindi ko sila pinansin. Bumili ako ng 1 kilo ng bigas sa tindahan. Pagkatapos kong bumili, ay aalis na sana ako. Pero humarang naman si Jo Marie sa dadaanan ko at inabot niya ang 1 baso ng alak. Teka, paring Delphine. Tumagay ka muna. Pasensya na, hindi ako umiinom ng alak eh. At wag mo akong tinatawag na pare. Dahil hindi tayo magkaibigan. Ang angas mo ah. Tumagay ka. Pinapaya mo ako sa mga kainuman ko eh. Saka alam mo ba, na kahit ilang taong ka nang nakatira rito, ay wala ka pa rin kaibigan? Dahil sa masyado kang maangas. Wala akong pakialam kung wala akong maging kaibigan. Kaya kong mabuhay na mag-isa. Huwag mo akong igaya sa'yo na hindi magiging masaya kung walang kaibigan. Parang sinabi mo na mas nakakataas ka sa amin ah. Bakit, sino ka ba? Isa ka lang karpintero na walang alam kundi ang magpukpok ng pako maghapon. Mas gugustuhin ko pa magpukpok ng pako maghapon kaysa mag-inom araw-araw at pagkatapos ay magsisisigaw na parang nasisiraan ang ulo. Ako ba ang tinutukoy mo? Wala akong sinabing ikaw yon. Pero kung sa tingin mo ay tinamaan ka
Baka nga ikaw yun. Tumiim ang bagang ni Jomari. Naramdaman ko ang matinding galit niya. Nakita kong umangat ang kamay niya at susuntukin niya sana ako, pero mabilis kong sinalo ang kanyang kamao gamit ang isa kong kamay. Pinilit bawiin ni Jomari ang kamay niya, pero maigpit ko yung hinawakan at pinisil ng bahagya. Pailalim ko siyang tinignan at sa ganung tingin ay bumakas ang kaba sa mukha niya. Bitiwan mo ako! Nananahimik ako, kaya lubayan mo ko. Huwag mong hintayin na magalit ako ng gusto, dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Marahas kong binitiwan ang kamay ni Jomari at muntik pa siyang matumba. Kinantsawan at pinagtawanan siya ng mga kainuman niya, habang ako naman ay malalaki ang hakbang na naglakad palayo. Kung ako ang masusunod, ay ayokong nagkakaroon ng ganong engkwentro. Pero hindi ko rin kasi maiiwasan ang mga taong kagaya ni Jomari na tila ba nasisiyahan na guluhin ang mga taong nananahimik. Maya-maya pa ay malapit na ako sa aking bahay na nasa dulong bahagi ng baryo. Doon ko piniling magtayo ng bahay dahil nung unang beses akong nakarating sa lugar na yon ay walang nakatayong bahay doon. Hanggang sa panahon na yon ay tanging bahay ko lang ang naroon. Napakunot noo ko nang nakita ko ang isang batang lalaki na may dalang sako na abala sa pagkalkal ng aking basurahan. Nagmamadali akong lumapit sa kanya at sinigawan ko siya. Hoy! Sino ka? Siguro ikaw yung nagnanakaw ng mga gulay ko, no? Hindi po ako yun. Nangangalakal lang po ako ng basura. Hindi po ako nagnanakaw. Sandali. Kilala kitang bata ka eh. Ikaw yung dating inireklamo ni Aling Donna na nagnakaw ng mangga nila. Kaya malamang, ikaw rin na nagnanakaw ng mga gulay ko. Ako nga po yun, pero ginawa ko lang po yun kasi hindi po tumapad si Aling Donna sa usapan namin eh. Ang sabi po niya, magtabas ako sa bakuran nila tapos hahayaan niya po akong kumuha ng mangga nila. Tapos, nung natapos na po ako magtabas, pinaalis na po niya ako. Hindi niya po ako binigyan ng mangga. Kaya naisipan ko po na bumalik para kumuha po ng mangga nila. Talagang nagawa mo pang magpaliwanag ha? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Pinagtatanggol ko lang naman po ang sarili ko. Dahil po kasi sa kasinungalingan ni Aling Donna, ay magnanakaw ng tingin sa akin ng lahat dito. Umalis ka na rito. At ayokong babalik ka pa sa bahay ko. Naiintindihan mo ba? Pero baka po pwedeng magalungkat po ako sa basurahan nyo. May mga bote po kasi ako ng alak na nakita. Nangangalakal lang po talaga ako. Wala po akong ibang ginagawa. Sa kahapon pa po ako hindi kumakain eh. Kapag marami po akong nakalakal ay maibibenta ko na po yun sa junk shop at makakabili na po ako ng pagkain kahit tinapay man lang. Tinitigan ko ang batang lalaki. Sa tansya ko ay nasa 10 taong gulang pa lamang siya. Gusgusin siya at napakadumi ng damit na suot niya. Naramdaman ko rin na hindi siya nagsisinungaling, kaya hindi ko naiwasang makaramdam ng awa sa kanya. Dahil halos 1 minuto na akong walang imik, ay naglakad na ang bata paalis. Bigla kong inusig ng aking konsensya. Halatang walang maayos na kain ng bata dahil sa payat ng kanyang katawan. Kaya kahit nangako ko noon na hindi ako makikialam sa problema ng ibang tao, ay binali ko yon. Tinawag ko ang bata at agad siyang lumingon sa akin. Teka bata, sandali lang. Bakit po? Totoo ba ang sinabi mo? Nakahapon ka pa hindi kumakain? Opo. Pumasok ka muna sa bahay ko at kumain ka. Baka isipin mo masama akong tao. Dahil kahit nalaman kong hindi ka pa kumakain, ay hindi man lang kita tinulungan. Talaga po? Hindi ko po tatanggihan yan kasi gutom na po ako. Pero ayos lang po sa akin kung dito na lang po ako kakain sa labas ng bahay nyo. Nakakahiya po kasi ang dumi-dumi ko po. Huwag ka nang maarte, halika na.
Sumunod ka sa akin sa loob. Sige po, kayo pong bahala. Nauna akong pumasok sa bahay ko at sumunod ang batang lalaki. Pinaupo ko siya at dumiretso ko sa kusina upang magluto. Nagsalang ako ng sinaing at nagbukas ako ng sardinas. Pumunta ako sa likod ng aking bahay at kumuha ako ron ng ilang piraso ng pechay. Naisip ko na igisa ang sardinas at lagyan yon ng pechay para kumasya yon sa aming dalawa. Bumalik ako sa kusina para hugasan ang mga pechay. Nagulat ako nang biglang nagsalita ang bata sa likuran ko. Baka po may maitutulong po ako sa inyo. Maghiwa ka ng bawang at sibuyas, pero maghugas ka muna ng kamay mo. Tumalima ang bata. Naghugas siya ng kamay sa batalan at sa kanya sinimulang gawin ang inutos ko. Hindi po ba karpintero po kayo? Minsan po kasi ay nakikita ko kayong gumagawa ng bahay kapag nangangalakal ako. Oh, yun ang ikinabubuhay ko. Ano po palang pangalan nyo? Ako po si Joseph, pero tawagin nyo na lamang po akong Otep. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Kailangan mo pa bang malaman ang pangalan ko? Opo, para kapag nagdasal po ako sa simbahan, ay maisasama ko po kayo sa panalangin ko. Delphine ang pangalan ko. Tagasang ka ba? At nasa ang mga magulang mo? Bakit pinababayaan ka nila ng ganyang kadumi? Saka hindi ba dapat ay nag-aaral ka? Nagmumukha ka tuloy palaboy. Palaboy naman po talaga ako eh. Wala na po akong mga magulang. Ang totoo nga po niyan, hindi ko po nakilala kung sino po ang nanay at tatay ko. Lumaki po ako sa tita ko tapos palagi lang po niya akong sinasaktan. Kaya nag-less na lang po ako. Natakot po kasi ako na baka mamatay po ako sa pambubugbog niya eh. Sinasabi mo lang ba yan para maawa ko sa'yo? Hindi po. Nagsasabi po ako ng totoo, kuya. Nga po, hindi ko na lang po naranasan ng ganong klaseng pang mamalupit eh. Kaya alam po, yun po talaga ang nangyari sa akin nun. Pero ayos lang po. Napalaboy ako kaysa naman po araw-araw po akong binubugbog. Ano bang ayos sa pagiging palaboy? Ibig palang sabihin wala kang bahay. Wala po. Saan-saan lang po ako natutulog sa gabi. Minsan po sa plaza. Minsan po sa labas ng simbahan. Kung saan po ako komportable, doon po ako natutulog. Mas lalo akong naawa kay Otep matapos kong malaman ang buhay niya. Hindi ko akalain na sa murang edad ay napakarami ng masasamang nangyari sa kanya. Pero kahanga-hanga siya dahil sa kabila ng lahat ay hindi pa rin siya sumusuko. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na akong magluto. Naghain na ako at sabay na kaming kumain ni Otep. Sunod-sunod ang subo ni Otep. Alam kong gutom na gutom siya, kaya ganun siya kumain. Dahan-dahan at baka mamaya mabulunan ka niyan. Marami pang kanin at ulam, kaya hindi ka mauubusan. Sorry po, gutom na gutom po talaga ako eh. Saka, ang sarap po nitong luto nyo, Mang Delpin. Ano bang masarap dyan? Sardinas at pechay lang yan. Para po sa akin, masarap po to. Minsan nga po, tira-tira lang ang kinakain ko tapos galing pa sa basurahan. Mas masarap po ito kaysa sa pagkain na kukuha ko sa basurahan. Bakit pala hindi mo kausapin si Kapitan? Magpatulong ka sa kanya para madala ka sa bahay ampunan. Mas magiging maayos ang buhay mo ron kasi magkakaroon ka ng tirahan at matutulugan. Hindi mo na rin po problemahin ang pagkain doon. Sinabi ko na po yan kay Kapitan eh. Ang sabi po niya ay hihingi po siya ng tulong pero hanggang ngayon ay wala pa rin pong tumutulong sa akin. Pero ayos lang po yun. Masaya naman po ako rito saka naniniwala po ako na mayroong plano ang Diyos sa akin. Talagang sa kabila ng sitwasyon mo ay naniniwala ka pa rin sa Diyos. Oo naman po. Para po sa akin ay malaking biyaya po na hanggang ngayon ay buhay pa rin ako. Kayo po ba? Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Kung magsalita ka para kang matanda, kumain ka na nga lang dyan para makaalis ka na.
Iniwasan ko ang tanong ni Otep na yon. Hindi ko kasi kayang sagutin kung naniniwala ba ako sa Diyos. Lumaki kasi akong walang relihiyon at walang kinikilalang Diyos. Sa aming mga aswang ay wala kaming ganun. Ang tanging nasa isip lang namin ay ang maibsan ang gutom at uhaw namin. Ngunit hindi ako kagaya ng aking pamilya. Hindi ako sumunod sa kung anong gusto nilang maging ako dahil meron akong sariling paniniwala at hindi ko kayang manakit ng tao. Pagkatapos naming kumain ni Otep ay nagpresenta siya na siya ang maghuhugas ng aming pinagkainan. Hinayaan ko naman siyang gawin yon. Nang matapos na siya, ay nagpaalam na siya sa akin at umalis na siya. Habang pinagmamasdan ko ang papalayong si Otep, ay patuloy ang awang nararamdaman ko para sa kanya. Alam ko kasi, nasa labas siya natutulog. Pero kahit gusto ko siyang tulungan, ay pinigilan ko ang sarili ko. Magiging magulo ang buhay ko kapag pinatira ko siya sa bahay ko. Magiging dinumero ang aking kilos dahil kailangan kong itago sa kanya ang pagiging aswang ko. Lalo na tuwing bilog ang buwan, kasi kapag ganun ay hindi ko kayang pigilan ang pagiging aswang ko at pilit akong magbabago ng anyo. Umasa na lang ako na may isang taong tutulong kay Otep para kahit paano ay maging maayos ang buhay niya. Hindi nagtagal ay humiga na ako para matulog. Nakapikit na ako at unti-unti na akong nakakatulog nang may narinig akong kaluskos sa labas. Hindi ko yung pinansin dahil sanay na ako na minsan ay may mga aso o pusang naglalakad sa labas ng aking bahay. Ngunit napabalikwas ako ng bangon nang may naamoy ako na nasusunog. Nagimbal ako nang makita ko na nasusunog ang isang parte ng dingding ng aking kubo. Dahil gawa sa sawali ang aking dingding, ay mabilis na gumagapang ang apoy. Nagmamadali akong lumabas at sumalok ako ng tubig mula sa balon na nasa tabi ng bahay ko. Naging mabilis ang kilos ko at hindi nagtagal ay naapula ko ang apoy. Ano nangyari? Bakit nagkaroon dito ng sunog? Luminga ako sa paligid at nanlamig ako nang may nakita akong isang lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan. Hindi ako maaaring magkamali. Si Jomari ang lalaking yon. Nakangisi siya habang naninigarilyo. Agad siyang tumalikod at naglakad palayo. Tumiim ang bagang ko at mariin kong naikuyom ang aking kamao. Sigurado ko na si Jomari ang nagtangkang sunugin ang bahay ko. Dahil sa labis na galit na lumukob sa akin, ay naramdaman ko na unti-unting nag-init ang aking buong katawan. Isa yung indikasyon na magbabago ko ng anyo at magiging isa kong aswang. Kapag nakakaramdam kasi ako ng matinding galit, ay hindi ko napipigilan ang pagiging aswang ko. Kaya pinilit kong kumalma. Ilang beses akong huminga ng malalim at kahit gusto kong sundan si Jomari, ay pinigilan ko ang sarili ko. Nang kumalma na ako, ay saka ako bumalik sa loob ng aking bahay at nag-isip ako kung ano ang gagawin ko kay Jomari. Kinabukasan ng umaga, habang naglalakad ako papunta sa bahay na ginagawa ko, ay nakita ko si Jomari na nakikipag-inuman sa ilang kalalakian sa harapan ng tindahan. Nang nakita niya ako ay ngumisi siya sa akin na para bang wala siyang ginawang kasalanan sa akin. Tinignan ko siya ng matalim. Dahil umaga ay alam kong walang posibilidad na magiging aswang ako, kaya malakas ang loob kong lumapit kay Jomari para kumprontahin siya. Anong ginagawa mo rito, ha? Gusto ba tumagay? Hoy, Betong, tagayan mo nga to si Delphin para makatikim naman to ng alak. Sinong demonyong sumapi sa'yo't naisipan mong sunugin ang bahay ko? Hindi mo ba naisip na maaari ko yung ikamatay? Ano? Ano ba sinasabi mo?
Kami tong nag-iinom pero mukhang ikaw itong lasing ha. At bakit ko naman susunugin ang bahay mo, Aber? Dahil mainit ang dugo mo sa akin. Dahil nagkasagutan tayo kahapon. At huwag ka nang magsinungaling. Dahil ikaw lang ang nakita ko kagabi na malapit sa bahay ko. Namamalikbata ka lang. Paano mo ako makikita doon? Tulog na tulog ako kagabi sa bahay. Palabintang ka rin, no? Baka kasi gumagawa ka lang ng kwento. Bakit hindi ka pumunta ngayon sa bahay ko? Para makita mo na sunog ang isang parte ng dingding ko ron. Kung hindi pa ako nagising, malamang natusta na ako. Talagang inuutusan mo pa ako, ha? Ayoko nga pumunta sa bahay mo. Sige, sabihin na natin nagsasabi ka ng totoo at totoong muntik ka ng masunog. Baka naman dahil yun sa kapabayaan mo. Baka naiwan mong may sindi ang gasera mo. Huwag mong binabaluktot ang isip ko. Ito ang tandaan mo, Jo Marie. Hindi mo magugustuhan na maging kaaway mo ko. Wala kang alam sa kung ano ang kaya kong gawin. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na ako. Dahil wala akong ginagawang masama sa'yo. Uy! Teka, pagbabantayan ha. Hoy kayo, narinig niyo sinabi nitong si Delphin ha? Pinagbantaan niya ako. Kapag may nangyaring masama sa akin, alam niyo na kung sino may gawa nun. Nakakalokong ngumisi si Jo Marie at mas lalong kumulo ang dugo ko sa inis. Kung tutuusin, kayang-kaya ko siyang patulugin gamit lamang ang isang suntok. Pero hindi ko yung ginawa. Tumalikod na lang ako at naglakad ako palayo habang naririnig ko ang pagtawa ni Jo Marie at ng mga kainuman niya. Pagkarating ko sa aking trabaho, ay doon ko na lang itinuon ang aking atensyon. Napagtanto ko na tamang hindi ko sinaktan ng pisikal si Jo Marie dahil panigurado na kung ginawa ko yun ay mas lalo niya akong guguluhin. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay umuwi na ako. Bumili muna ako ng ulam sa nadaanan kong karinderya dahil tinatamad akong magluto. Pagdating ko sa bahay ay nasa labas si Otep. Nakaupo siya sa mahabang upuan na nasa ilalim ng puno ng mangga. Ano na namang ginagawa mo rito, Otep? Wala akong basura ngayon at tinapon ko na kaninang umaga. Hindi po ako nagpunta rito nang dahil po sa basura. Meron po kasi akong sasabihin sa inyo eh. Pero mangako po kayo na huwag niyo pong sasabihin kahit kanino na ako po ang nagsabi ah. Ano ba yan sasabihin mo? Sabihin mo na kagad. Napadaan po kasi ako rito sa bahay niyo kagabi at nakita ko po si Kuya Jo Marie na sinunog po ang bahay niyo. Hindi ko na po siya napigilan kasi natakot po ako eh. Baka mamaya kasi kung ano po ang gawin niya sa akin. Alam kong si Jo Marie ang may gawa nun. Pero hayaan mo na. Ang importante ay ligtas ako at hindi tuluyang nasunog ang bahay ko. Ano po? Palalampasin niyo lang po ang ginawa niya? Bakit hindi po kayo magsumbong kay Kapitan o sa mga pulis? Dapat po siyang makulong sa ginawa niya kasi baka ulitin pa po niya yon. Ayoko ng gulo. At ayoko nang mapag-uusapan ako. Pero dapat pa rin pong managot si Kuya Jo Marie sa ginawa niya. Pwede ba, Otep? Huwag ka nang makulit. Kapag sinabi kong ayoko, ayoko. Pasensya na po. Kayo lang po kasi ang inaalala ko. Baka ulitin po ni Kuya Jo Marie yung ginawa niya kung di po siya mapaparusahan. Wala akong pakialam kung gagawin niya ulit yon. Dahil sa susunod, ay hindi na ako papayag na magtagumpay pa siya. At isa pa, sino ka ba para mag-alala sa akin? Hindi porke pinatuloy kita sa bahay ko at pinakain kita, ay may karapatan ka ng makialam sa buhay ko. Sige na, makakaalis ka na. May takot sa muka na tumakbo paalis si Otep. Alam kong mali na sinigawan ko siya. Pero yun lamang ang naisip kong paraan para lubayan niya ako. Nararamdaman ko kasi na kahit kahapon ko lang siya nakilala, ay nagkaroon na ako ng koneksyon sa kanya. May kakaiba sa batang yon at sinasabi ng puso ko na kailangan ko siyang tulungan. Pero ipinapaalala sa akin ng isip ko na ipapahamak ko lamang ang sarili ko kapag ginawa ko yun. Nang tuluyan ng kumalat ang dilim sa paligid, ay doon ko nalaman
Nabilog ang buwan sa gabing yon. Inihanda ko ang aking sarili dahil sigurado ko na anumang oras ay magiging isa kong aswang at hindi ko mapipigilan ang gutom at uhaw na aking mararamdaman. Pero kapag nangyari yon, ay kaya kong kontrolin ang aking sarili at nagpupunta ko sa gubat upang maghanap ng ligaw na hayop. Yun ang aking kinakain, imbis na mga tao. Bandang 10:00 ng gabi, ay naramdaman ko na ang pagbabago sa aking katawan. Agad akong nagtungo sa likod ng bahay at doon ay tuluyan na akong naging aswang. Naging malahalimaw ang aking muka at nagkaroon ako ng matutulis na mga ngipin at kuko. Tumakbo ako papunta sa gubat upang maghanap ng hayop na maaari kong kainin. Hindi ako nahirapang maghanap dahil agad akong nakakita ng isang baboy ramo. Sinunggaban ko yun at kinagat ko siya sa leeg. Sinipsip ko ang dugo niya at naibsan nun ang pagkauhaw ko sa dugo. Kinain ko rin ang laman niya at nang nawala na ang init ng aking katawan ay naglakad na ako pabalik sa aking bahay. Malayo pa lang ay nakita ko si Jo Marie na nakatayo sa harapan ng aking bahay. Sinasabi ko na nga ba? Hindi pa rin titigil ang damuhong yun hanggat hindi niya nasusunog ng tuluyan ang bahay ko. Ang dapat sa'yo ay sinisidak na kaunti. Mabilis akong tumakbo papunta kay Jo Marie. Bago pa siya makalapit sa bahay ko, ay nakalapit na ako sa kanya. Huminto ako ng ilang dipaan layo sa kanya. May dala siyang posporo at papel. Malakas akong umangil, kaya napalingon si Jo Marie sa akin. Napaatras siya at nilukob siya ng matinding takot. Aswang! May aswang! Saklolo! Tamang-tama. Kanina pa ako naghahanap ng makakain ko. Gutom na ako. Wag! Hindi ako masarap. Mahilig ako mag-inom kaya bulok na ang atay ko. Maghanap ka na lang ng iba. Kung ganun, hindi na lang kita kakainin. Papatayin na lang kita. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo? Masama kang tao at gustong-gusto kong patayin ang mga kagaya mo na walang ginawa kundi ang memerwisyo ng ibang tao. Marahan akong lumapit sa kanya at ipinakita ko ang matutulis kong mga pangil. Sa sobrang takot ni Jo Marie ay napaihina siya sa kanyang salawal. Malakas siyang sumigaw at natataranta siyang tumakbo papalayo. Mahina akong tumawa dahil noon ko lang nakita na takot si Jo Marie. Nang nawala na siya sa paningin ko, ay saka ako pumunta sa likod ng bahay. Doon ko hinintay na bumalik ako sa pagiging tao. Nang naging tao na ako, ay pumasok na ako sa bahay ko at humiga ako sa aking papag. Umasa ako na dahil sa pananakot na ginawa ko kay Jo Marie, ay titigil na siya sa panggugulo sa buhay ko. Kinabukasan ng umaga, ay maaga akong nagising. Bago ako mag-almusal, ay inasikaso ko muna ang mga tanim kong gulay. Matapos yun ay naligo na ako at nag-almusal. Pagsapit ng 7:00, ay umalis na ako sa bahay. Sa aking paglalakad, ay nakita ko si Jo Marie nakausap ang mga kaibigan niya sa gilid ng daan. Napailing ako dahil sawang-sawa na ako na tuwing umaga ay siya ang nakikita ko. Dahil sa lakas ng boses ni Jo Marie ay hindi ko naiwasang marinig ang sinasabi niya. Maniwala kayo sa akin. Aswang yung nakita ko kagabi sa labas ng bahay ni Delpin. Grabe, nung una, natakot ako. Tapos naisip ko na kailangan ko siyang labanan. Ayun, pinaulanan ko siya ng sipa at suntok hanggang sa halos mamatay na siya. Pero nakatakas siya. Ang bilis nga yan tumakbo eh. Oh, ayan na pala si Delpin. Hoy Delpin, halika nga rito. Wala akong oras na makisali sa mga kalokohan mo. May trabaho pa ako. Nilapitan ako ni Jo Marie
at hinila niya ako papunta sa mga kaibigan niya. Ito si Delpino. Nakita ko yung aswang sa labas ng bahay niya. Siya ang makapagpapatunay na totoong may nakita akong aswang kagabi. Magsalita ka, Delpin. Siguro naman nakita mo rin yung aswang kagabi. Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong aswang na nakita kagabi. Sinungaling! May nakita ka, alam ko yun. Sinasabi mo lang yan na wala para magmukha akong sinungaling. Kung may nakita ako, isasabihin kong meron, pero wala talaga eh. Baka naman gumagawa ka lang ng kwento para magmukha kang matapang, pero ang totoo ay duwag ka. Anong sinasabi mo? At saka anong ginagawa mo sa labas ng bahay ko kagabi? Huwag mong sabihin na wala ka ron, dahil sa bibig mo na mismo nang galing na doon mo nakita yung sinasabi mong aswang. Ha? Napadaan lang ako ron. Bakit? Napadaan? O susunugin mo sana ulit ang bahay ko? May nakita akong papel at posporo sa labas ng bahay ko kanina. At sigurado ko na hindi sa akin yon. Malamang sa yun. Hoy! Huwag ka nang bibintang ha. Pwede kitang kasuhan dyan. Wala ka bang alam sa batas? Ikaw ang pwede kong kasuhan dahil pumapasok ka sa bakuran ng ibang tao. Trespassing ang tawag doon. Talagang sinusubukan mo ako, no? Di ba sinabi ko na sa'yo, natigilan mo na ako? Hihintayin mo pa bang may gawin ako sa'yo na pagsisisihan mo? Basta, hindi ako nagsunog sa bahay mo. Diyan na nga kayo. Kung ayaw nyo maniwala na nakakita ako ng aswang kagabi, ay bahala kayo sa buhay nyo. Nagmamadaling umalis si Jo Marie. Sigurado ko na natakot siya nang napagtanto niya na pwede ko siyang idemanda sa ginawa niyang pagpasok sa bakuran ko nang hindi ko alam. Tila naging epektibo ang pananakot ko kay Jo Marie na ipakukulong ko siya dahil simula noon ay hindi na niya ako ginambala. Kahit nakikita niya ako ay hindi niya na ako kinakausap para yabangan. Kahit papano ay naging tahimik na ang buhay ko sa lugar na yon at umasa ako na magpapatuloy yon. Mabilis na lumipas ang mga araw at sumapit na naman ang kabilugan ng buwan. Labag man sa kalooban ko ay nag-anyong aswang na naman ako. Pumunta ako sa gubat at doon ay muli akong naghanap ng ligaw na hayop. Matapos kong maibsan ang aking uhaw at gutom sa pamamagitan ng baboy ramo, ay bumalik na ako sa bahay. Pagdating ko sa likod ng aking bahay, ay nagsimula na akong bumalik sa pagiging tao. Papasok na sana ako sa bahay ko nang may narinig akong kaluskos sa aking kaliwa. Paglingon ko roon, ay nanlamig ako dahil naroon si Jo Marie. Nanlalaki ang mga mata niya at gulat na gulat siya. Jo Marie, magpapaliwanag ako. Ikaw? Ikaw ang aswang? Anak ng putya, sinasabi ko na nga ba? May tinatago kang sikreto. Makinig ka muna sa akin. Hayaan mo ako magpaliwanag. Oo, aswang ako. Pero hindi ako pumapatay ng mga tao. Anong hindi pumapatay? Muntik mo na nga akong patayin kung di ako nakatakas sa'yo. Ikaw yung aswang na nakita ko sa labas ng bahay mo. Sinabi ko lang yon para takutin ka. Hindi talaga kita papatayin. Sinungaling! Kailangan itong malaman ng lahat. Kailangan nilang malaman na may aswang dito sa baryo namin. Kaya pala palagi mo sinasabi na huwag kitang ginagalit. Kasi isa kang aswang. Malamang balak mo na talaga akong patayin, ano? Dahil pikon na pikon ka na sa akin. Tumahimik ka nga muna. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi ko na kailangan marinig ang paliwanag mo. Sapat nang nakita ko na naaswang ka. Yari ka talaga kapag dalawan ng mga tao kung ano ka talaga. Papalayasin ka nila rito. Ay hindi, susunugin ka nila sa loob ng bahay mo. Ganun ang dapat na ginagawa sa mga katulad mong aswang para wala ka nang maging biktima. Jo Marie, pwede ba makinig ka muna sa akin? Jo Marie! Nagmamadaling tumalikod si Jo Marie. Hinabol ko siya at hinawakan ko siya sa balikat. Pagharap niya ay inundayan niya ako ng malakas na suntok sa muka. Bagya ako na patras. Sinunggaban ko si Jo Marie at sabay kaming bumagsak sa lupa. Nasa ibabaw niya ako. Maigpit kong hinawakan ang mga kamay niya at mariin kong itinuon ang mga yon sa lupa.
Bakit ba ang kulit mo? Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Huminaon ka muna! Wala akong gagawing masama sa'yo. Papatayin mo na ba ako? Kasi alam ko na ang sikreto mo. Hindi ako papayag na magtagumpay ka sa plano mo. Tulong! Tulungan niyo ako! Sinabi ng manahimik ka eh! Kailangan kong bitiwan ang isang kamay ni Jo Marie upang matakpan ko ang bibig niya. Nagpumigla si Jo Marie. Nahirapan akong patahimikin siya dahil sa lakas niya. Impit akong napasigaw nang tinuhod niya ang pagitan ng aking mga hita. Sandaling nagdilim ang paningin ko at yun ang naging dahilan para makawala si Jo Marie at makatakbo. Jo Marie, teka! Bumalik ka rito! Jo Marie! Mabilis na tumakbo si Jo Marie at tinahak niya ang daan papunta sa gubat. Siguro ay sobrang nataranta na siya kaya hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Kahit masakit pa rin ang aking pagkalalaki, ay sinundan ko si Jo Marie. Ang nasa utak ko ng sandaling yon ay ang makausap siya at kumbinsin na kahit isa kong aswang ay hindi nila ako dapat katakutan. Ginawa ko ang lahat para hanapin si Jo Marie sa gubat, pero mabilis siyang gumalaw kumpara sa akin dahil nanghihina pa ako sa ginawa niya. Paulit-ulit kong isinigaw ang pangalan ni Jo Marie pero wala akong nakuwang tugon. Makalipas ang mahigit 1 oras ay bigo pa rin akong makita si Jo Marie. Doon ko na tinanggap na hindi ko na siya makikita at hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong magpaliwanag sa kanya. Napagtanto ko rin na walang silbi kahit magpaliwanag ako kay Jo Marie. Sa sobrang kitid kasi ng utak niya, malamang kahit anong sabihin ko sa kanya ay hindi niya paniniwalaan. Bagsak ang balikat na bumalik ako sa aking bahay. Umupo ako sa isang sulok at napatulala ako. Natakot ako sa mangyayari bukas ng umaga. Sa oras na sabihin ni Jo Marie sa lahat na isa akong aswang ay wala akong magagawa kundi lumisan sa lugar na yon at maghanap ng panibagong lugar kung saan ako muling maninirahan. Kinaumagahan ay pinilit kong maging positibo. Inisip ko na wag munang umalis at hintayin kung ano ang mangyayari. Naisip ko na kahit sabihin ni Jo Marie sa mga tao na isa akong aswang, ay meron pa ring posibilidad na hindi siya paniwalaan. Ginawa ko ang karaniwang ginagawa ko. Inasikaso ko ang mga tanim ko. Naligo, nag-almusal at naglakad papunta sa trabaho. Habang naglalakad ay napahinto ako nang may nakita akong mga taong nagkukumpulan sa gilid ng daan. Hanggang sa lumapit sa akin si Obet at napansin ko na bakas sa mukha niya ang pagkabahala. Alam mo ba kung anong pinagkakaguluhan ng mga tao ron? Si Kuya Jo Marie po. Si Jo Marie? Bakit naman siya pagkakaguluhan? May ginawa na naman ba siyang kalokohan? Wala po. Pero sana nga po ay meron na lang siyang ginawang kalokohan. Kasi kung ganun, ibig sabihin ay buhay pa siya. Ano? Ano bang ibig mong sabihin? Patay na si Jo Marie? Opo. Nakita po kaninang umaga ng mga tao yung katawan niya sa gilid po ng daan. Mukhang galit na galit po yung pumatay sa kanya. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa kumpulan ng mga tao. Hinawi ko sila at doon ko nakita ang kalunos-lunos na itsura ng bangkay ni Jo Marie. Wakwak ang tiyan niya at halos lahat ng lamang loob niya ay nakalabas. May malalim siyang laslas sa leeg. Nakadilat ang mga mata niya na para bang takot na takot siya bago siya nalagutan ng hininga. Napaatras ako nang napansin ko ang mga kaibigan ni Jo Marie na nagbubulungan habang nakatingin sa akin. Alam ko na ako ang pinaghihinalaan nilang gumawa nun dahil naroon sila nang nagbanta ako kay Jo Marie. Pero sigurado ko na aswang ang kumatay kay Jo Marie at sigurado kong hindi ako ang aswang na yon. Hinabol ko siya sa gubat pero hindi ko siya nakita. Umalis na ako sa kumpulan ng mga tao at nakatulala akong naglakad.
Napapitlag ako nang biglang tumabi sa akin si Otep. Hindi po ba nakakaawa po ang nangyari kay Kuya Jomari? Para po siyang kinatay na hayop. Sino po kaya ang gagawa nun sa kanya? Parang ang hirap malaman kung sino kasi marami po siyang kaaway. Hindi tao ang pumatay sa kanya, kundi isang aswang. Ano po? Aswang? Hindi naman po totoong aswang, di ba? Totoo sila, Otep. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Lalo na't sa labas ka natutulog. Siguraduhin mo na ligtas ang lugar na tutulugan mo. Binilisan ko ang aking paglalakad hanggang sa nakalayo na ako kay Otep. Isang malaking palaisipan para sa akin kung ano nga ba ang nangyari kagabi at kung bakit pinatay ng aswang si Jomari. Pagsapit ng hapon, habang abala ko sa pagtatrabaho, ay may dumating na mga pulis na nag-iimbestiga sa pagpatay kay Jomari. Sinabi nila na pinagbantaan ko si Jomari kaya maaaring isa ako sa magiging sospek. Sinagot ko ng tapat ang lahat ng tanong nila sa akin. Sa mga sumunod na araw, ay naging puspusan ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa akin, pero wala silang nakitang ebidensya na magdidiin sa akin na ako nga ang pumatay kay Jomari. Dahil doon ay naalis na ako sa listahan ng mga sospek. Isa pa, sadyang maraming kaaway si Jomari kaya hindi na malaman ng mga pulis kung sino sa mga yon ang totoong salarin. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog ay nagising ako dahil sa malakas na pagkatok sa pinto ng aking bahay. Mang Delpin! Tulungan niyo po ako, Mang Delpin! Parang awa niyo na po! Papasukin niyo po ako! Nagmamadali akong tumayo at pagbukas ko ng pinto ay agad na pumasok si Otep kahit hindi ko sinabing pumasok siya. Siya na rin ang nagsarado ng pinto. Tagaktak ang pawis niya sa muka at nanginginig siya sa sobrang takot. Anong kalokohan to? Bakit nang aabala ka nang natutulog? Hindi mo ba alam kung anong oras na? Pasensya na po kayo. Ikaw lang po ang alam ko kasing makakatulong sa akin. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Habang natutulog po ako sa labas ng simbahan, ay nagising po ako. Tapos may nakita po ako nakakatakot na nilalang napapalapit sa akin. Para po siyang halimaw. Sa tingin ko po, ayun po yung aswang na sinasabi niyong pumatay kay Kuya Jomari. Kaya, tumakbo po kagad ako rito kasi hinabol po niya ako. Salamat po kasi pinapasok niyo po ako kasi kung hindi, ay matutulad na po ako sa nangyari kay Kuya Jomari. Kung ganun, tama nga ang hinala ko. May aswang nga ngayon sa lugar na ito. Mang Delpin, pwede po bang dito muna ako sa bahay mo magpalipas ng gabi? Natatakot po kasi ako lumabas ulit kasi baka makita na naman po ako nung aswang. Sa tingin mo ba ay hahayaan pa kitang lumabas matapos ng sinabi mo? Dito ka na muna matulog. Mas ligtas ka rito. Maraming salamat po. Sobrang bait niyo po talaga sa akin. Sa labis na kasiyahan ni Otep, ay hindi na niya napigilang yakapin ako ng mahigpit. Natigilan ako at hindi ko inasahan na gumaan ang pakiramdam ko sa simpleng yakap na yon mula kay Otep. Sa edad ko na yon, ay noon ko lamang naranasan mayakap ng isang tao, pero hindi ako maaaring magpadala sa nararamdaman ko at hindi ako pwedeng mapalapit sa kahit na sino. Kaya inalis ko ang pagkakayakap ni Otep sa akin. Ang lakas ng loob mong yumakap sa akin, ang baho-baho mo naman. Ay, sorry po. Sobrang saya ko lang po kasi tinulungan niyo po ako eh. Maligo ka muna at hindi ako papayag na tatabi ka sa akin sa pagtulog nang ganyan ang amoy mo. Nasa likod ng bahay ko ang banyo. Maligo ka ron. Sige po, maliligo po muna ako. Agad na nagpunta si Otep sa banyo. Dinalahan ko siya roon ng tuwalya. Binigyan ko rin siya ng damit at shorts. Malaki yon sa kanya dahil sa akin ang mga damit na yon. Maya-maya ay natapos na si Otep sa pagligo at sinabi ko na matulog na kami. Habang katabi ko sa higaan si Otep ay narinig ko siyang nagdasal at nagpasalamat sa Diyos. Ramdam ko
na hanggang sa sandaling yon ay takot na takot pa rin siya dahil sa aswang. Kinaumagahan ay maaga akong nagising. Lumabas ako at inasikaso ko muna ang aking mga tanim na gulay. Matapos yun ay bumili ako ng pandesal sa panaderya at nagprito ko ng itlog. Nanibago ako sa ginagawa ko dahil yun ang unang beses na nagluto ako para sa 2 tao. Nang nagising na si Otep ay inaya ko siyang kumain. Magkasama kaming dumulog sa pagkainan. Maraming salamat po ulit, Mang Delpin. Utang ko po sa inyong buhay ko. Sa totoo lang po, hindi ko po akalain na mabait po pala kayo. Nung hindi ko pa po kayo kilala, ay parang masama po kayong tao. Palagi po kasi kayong seryoso at parang matalim po kayong tumingin. Hindi porke tinulungan kita ay mabait na kagad ako. Sus, sinasabi niyo lang po yan kasi hindi po kayo sanay na nasasabihan po kayo ng mabait kayo. Alam mo ikaw, ang bata-bata mo pa. Pero ang dami mo nang alam. Dapat lang po. Sa dami po ba naman na ng hindi magagandang bagay na nangyari sa buhay ko, malamang ay dapat lang na marami na po akong alam. Pero Mang Delpin, maiba po ko. Alam niyo po ba na hanggang ngayon ay may mga nagsasabi pa rin po na baka kayo po ang pumatay kay Kuya Jomari? Wala na akong pakialam sa kanila. Isipin nilang gusto nilang isipin. Ang mahalaga ay hinarap ko ang investigasyon ng mga pulis at sila mismo ang nakapagpatunay na wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Jomari. Sa bagay, kahit naman po ako hindi po naniniwalang kayo po ang pumatay kay Kuya Jomari. Saan sabi niyo po, aswang po may gawa nun, di ba? Eh hindi naman po kayo aswang eh. Pero paano niyo po nasabing aswang po ang pumatay kay Kuya Jomari? Madali lang. Yung paraan ng pagkakapatay sa kanya. Aswang lamang ang gagawa nun sa isang tao. Saka napakadami niyang kagat at kalmot sa iba't ibang parte ng katawan niya. Kaya malamang ay nanlaban siya sa aswang bago siya tuluyang pinatay. Alam ko yun. Kasi sa lugar kung saan ako nanggaling ay may mga aswang na umaatake. Nakakatakot po pala talaga ang aswang. Naku, hindi ko na po tuloy alam kung saan po ako matutulog mamayang gabi. Napatitig ako sandali kay Otep at nakita ko ang takot sa kanyang muka. Hindi yun isang takot para kaawaan ko siya, kundi totoong takot yun. Alam ko rin na malaki ang tsansang mamatay si Otep kung patuloy siyang matutulog sa labas at walang tutulong sa kanya para magkaroon siya ng tirahan. Huwag mo nang isipin kung saan ka matutulog mamayang gabi. Total, dito ka natulog kagabi, ay dito ka na muna sa bahay ko tumira para hindi ka na sa labas matutulog. Alangan naman pabayaan kita. Tinulungan na kita, kaya itutuloy-tuloy ko na. Talaga po? Seryoso po ba kayo sa sinabi niyo? Bakit parang ayaw mo maniwala? Gusto mo bang bawiin ko sinabi ko? Ay hindi po, hindi po. Hindi lang po talaga ako makapaniwala na may kagaya niyo pong tao rito na tutulong po sa akin. Kahit hindi niyo naman po ako kilala talaga. Bata ka pa kasi at ayokong may mangyayaring masama sa'yo. Pero itong tandaan mo, ayoko nang malikot ang kamay. Kapag may ninakaw ka rito ay palalayasin kagad kita. Ayoko rin ng maraming tanong. Ayoko nung nakikialam sa buhay ko. At pansamantala lamang to. Sa sandaling wala na ang aswang dito, ay aalis ka na sa bahay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko po. Maraming salamat po talaga, Mang Delpin. Maluwa-luwa si Otep sa sobrang kasiyahan. Maging ako ay napakasaya at hindi ko inakala na ganun pala ang pakiramdam ng nakatulong sa isang tao. Nakakatuwa na kahit paano ay nakapagbigay ako ng pag-asa sa isang batang gaya ni Otep. Nang sandaling yon ay hindi ko na inisip na baka matuklasan ni Otep na isa akong aswang dahil mas nanaig sa akin ang kagustuhan ko na masiguro ko ang kanyang kaligtasan. Nang umalis ako sa aking bahay para magtrabaho, ay kampante ako na walang gagawing masama roon si Otep kahit mag-isa lang siya. Kahit maikling panahon ko pa lamang siya na nakilala, ay ramdam ko na isa siyang mabuting bata.
Habang naglalakad, ay napansin ko ang mapanghusgang tingin ng mga tao sa akin. Doon ko napagtanto na tama nga si Otep. Kahit napatunayan ko na sa mga pulis na hindi ako ang pumatay kay Jo Marie, ay pinag-iisipan pa rin nila ako ng masama. Pero wala na akong magagawa sa bagay na yon dahil hindi ko hawak ang kontrol sa kanilang mga pag-iisip. Pagdating ko sa aking trabaho, ay inabot na kagad sa akin ng aming amo ang sahod namin para sa 1 linggo. Bukas pa dapat niya yon ibibigay, pero aniya ay wala siya bukas dahil meron siyang pupuntahan. Pagkatapos ng trabaho ay hindi muna ako umuwi. Nagtungo ako sa bayan at bumili ako ng mumurahing damit na para sa bata. Sinamahan ko na rin yon ng ilang piraso ng underwear. Nang nakauwi na ako sa bahay, ay napansin ko na malinis ang paligid. Maging ang mga gamit ay nasa maayos na pwesto na. Mabuti naman at naglinis at nag-ayos ka rito. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na hindi kita pinapatira rito para gawin kang alipin, ha? Baka iniisip mo na may kapalit ang pagtulong ko sa'yo. Wala akong hinihinging kapalit na kahit na ano. Alam ko naman po yun. Sa kakusang loob ko po itong ginawa. Ito lang po kasi ang naiisip kong pambawi sa kabutihan niyo po sa akin. Mabuti na nagkakaintindihan tayo. Oo nga pala. Para sa ito. Ano po itong nasa plastic? Buksan mo nang malaman mo. Di yung nagtatanong ka pa. Nang buksan ni Otep ang plastic, ay nanlaki ang kanyang mga mata at nagliwanag ang mukha niya. Mga damit? Ang dami! Akin po ba talaga ang lahat ng to? Malamang, sa palagay mo ba ay kakasya ang mga yan sa akin? Eh, ikaw lang naman ang bata sa bahay na to. Naku, maraming salamat po, Mandelpin. Sobrang saya ko po kasi ngayon lang po ako nakatanggap ng regalo. Pero bakit niyo po ako binila ng mga ganito? Okay naman na po ako sa mga damit niyo eh. Anong okay? Hindi ka mukhang okay sa malalaking damit dahil nagbumukha kang naglalakad na sampayan. At huwag ka na magtanong kung bakit kita binila ng mga yan. Ang importante ay meron ka ng masusuot na maayos na damit simula ngayon. Tumayo si Otep at lumapit siya sa akin. Yayakapin niya sana ako, pero mabilis kong hinawakan ang mga braso niya. Ano na naman gagawin mo? Yayakapin ko lang po kayo bilang pasasalamat. Tumigil ka. Isa pa yan sa ayoko, ha? Ayoko nang niyayakap ako. Hindi ako komportable. Pero nakakapagpagaan po ng pakiramdam ang yakap. Hindi mabigat ang pakiramdam ko kaya hindi ko kailangan ng yakap mo. Basta, ayoko nang niyayakap mo ko. Nagkakaintindihan ba tayo, Otep? Okay po, kayo po ang bahala. O sige na, ayusin mo na yung mga damit mo at magpapahinga lang ako sandali. Huwag ka nang umalis at kakain na rin tayo maya-maya. Sinunod ni Otep ang sinabi ko. Naupo muna ako at habang pinanonood ko ang pag-ayos ni Otep sa kanyang mga damit ay napangiti ako. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako bigla ng isang anak sa katauhan niya. Wala akong alam sa pagiging isang ama, pero tila bigla akong nagkaroon ng kaalaman kung paano maging tatay simula nang nagdesisyon akong patirahin si Otep sa aking bahay. Ganun pa man, wala akong pinagsisisihan. Kahit paano ay naging malapit na ang bata sa akin at wala akong ibang gusto kundi ang protektahan siya sa kahit na anong panganib na maaaring dumating. Sa mga lumipas na araw ay naging maugong ang usap-usapan na may aswang sa aming baryo. Marami ang nakapagsabing nakita nila ang naturang aswang. Dahil doon ay mabilis na kumalat ang takot sa mga tao. May mga nagsabi rin na totoo ang sinabi noon ni Jo Marie na meron itong nakitang aswang at malamang ay ang aswang daw ang pumatay kay Jo Marie. May mga naghinala rin na baka alam ni Jo Marie kung sino ang aswang kaya ito pinatay ng aswang na yon. Mas lalo akong nag-ingat kapag kasi nalaman ng mga tao na isa akong aswang ay iisipin nila na ako nga ang pumatay kay Jo Marie.
Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi mula sa pagtatrabaho, ay naramdaman ko na tila may mga matang nakatingin sa akin at merong sumusunod sa akin. Huminto ako at paglingon ko, isang matandang lalaki ang aking napansin. Maliit siya at medyo payat ang pangangatawan. May hawak siyang tungkod. Nakatayo siya ilang dipaan layo sa akin at kakaiba ang tingin niya na alam kong sa akin nakatutok. Sino ba ang matandang yan? At parang ang sama ng tingin niya sa akin. Ipinagkibit balikat ko na lamang kung sino ang matandang lalaki at nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Pagdating ko sa bahay, ay sinalubong ako ni Otep at kinuha niya ang mga dala kong gamit. Inilagay niya yon sa likod ng pinto. Umupo ako at mabilis na kumilos si Otep para bigyan ako ng isang baso ng tubig. Kumusta po ang trabaho niyo, Mang Delphin? Ayos lang. Medyo nakakapagod. Oo nga pala. Pwede bang ipasok mo muna yung mga nakabilad na panggatong sa labas? Parang uulan kasi. Tumalima si Otep. Lumabas siya at makalipas ang ilang sandali ay naulinagan ko na tila may kausap si Otep kaya sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Otep nakausap yung matandang lalaki na nakita ko kanina. Biglang tumingin ang matandang lalaki sa akin at saka siya naglakad palayo. Nang bumalik na si Otep sa loob ng bahay, ay agad akong nag-usisa. Otep, sino yung matandang lalaki na kausap mo sa labas? Hindi ko nga po kilala eh. Nagtanong lang po siya sa akin. Hindi ba dapat ay hindi ka nakikipag-usap sa hindi mo kilala? Mukha naman po siyang mabait. Tinanong po niya kung dito raw po kayo nakatira. Ang sabi ko po, opo. Kilala niyo po ba siya? Hindi ko siya kilala. Pero kanina, ay parang sinusundan niya ako. Naku, dapat pala hindi ko sinabi sa kanya na dito kayo nakatira. Baka po may masama po siyang binabalak sa inyo. Wala akong pakialam kahit may balak siyang masama sa akin. Mukha naman siyang mahina at sigurado ko na hindi siya uubra sa akin. Sa bagay, parang kahit sino po ay kaya niyong labanan eh. Kahit nga po siguro yung aswang dito sa baryo natin ay kaya niyo pong patayin. Mukha po kasi kayong malakas at magaling makipaglaban. Hindi ko na sinagot ang sinabing yun ni Otep dahil nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Naging palaisipan sa akin kung sino ang matandang lalaki at kung bakit niya kailangan malaman kung saan ako nakatira. Habang kumakain kami ni Otep ng gabing yon, ay bumuhos ang malakas na ulan. Humanga si Otep sa akin dahil aniya ay nahulaan ko na uulan. Wala akong naging reaksyon sa sinabi niya dahil hanggang sa oras na yon ay iniisip ko pa rin yung matandang lalaki. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay mahimbing na kaming natutulog ni Otep. Patuloy pa rin ang malakas na ulan. Nang sandaling yon, sa hindi may paliwanag na dahilan, ay bigla akong nagising. Tila may isang malakas na puwersa ang humila sa akin para bumangon. Balisa ako at hindi ko maintindihan kung bakit parang takot na takot ako. Naramdaman ko ang isang malakas na presensya sa labas ng bahay. Nagmamadali kong binuksan ang pinto at nagimbal ako nang nakita ko ang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng aking bakuran. Diretso siyang nakatingin sa akin. Hoy ikaw! Sino ka ba talaga? Tumalikod ang matanda at naglakad siya patungo sa gubat. Sa kagustuhan kong malaman kung sino siya, ay sinundan ko siya at hindi ko inalintana kahit nababasa ako ng ulan. Naguluhan ako kasi kahit naglalakad lang ang matanda at ako naman ay tumatakbo, ay hindi ko pa rin siya maabutan. Maya-maya ay huminto ang matanda at humarap siya sa akin. Tumigil ako sa paglalakad at nilabanan ko ang tingin niya. Sino ka ba talaga? Anong kailangan mo sa akin? Ako si Matias.
Isa akong antingerong manunugis ng mga aswang. Apo ko si Jomari. At alam kong aswang ang pumatay sa kanya. Lolo ka ni Jomari. Nandito ako para ipagiganti ang kamatayan ng apo ko. Hindi ko hahayaan na hindi pagbabayaran ng aswang na yun ang ginawa niya kay Jomari. Ikaw si Delphine, hindi ba? At alam ko na isa kang aswang. Ano ba't sinasabi mo? Nagkakamali ka. Hindi ako aswang. Kung ang ibang tao ay nagagawa mong linlangin, ay huwag mo akong itulad sa kanila. Hindi mo ako maluloko. Amoy na amoy ko ang pagiging aswang mo. At alam ko rin na isa ka sa mga pinaghihinalaan na pumatay sa aking apo. Hindi ako aswang. At hindi ako ang pumatay kay Jomari. Oo, hindi kami magkasundo. Pero hindi yun sapat na dahilan para patayin ko siya. Isa pa, tapos na akong imbestigahan ng mga pulis at napatunayan ko na hindi ako ang pumatay sa apo mo. Maaaring hindi nga ikaw ang pumatay sa apo ko. Pero hindi mo kayang itanggi na isa kang aswang. Hindi nakakapagtaka na lolo ko nga ni Jomari. Pareho kayong makulit. Sinasayang ko lang ang oras ko sa'yo. Tatalikod na sana ako, pero biglang hinugot ni Matias ang nakatagong espada sa loob ng kanyang tungkod. Marahan niyang pinadaan ang talim ng espada sa katawan ng tungkod na yari sa bakal. Lumikha yun ng nakakangilong ingay. Napasigaw ako dahil tila pumapasok sa kaloob-looban ng aking tenga ang tunog na yon. Sa isang iglap ay nag-anyong aswang ako at sigurado ko na ang tunog ang dahilan kung bakit ako naging aswang kahit ayaw ko. Huminto si Matias sa kanyang ginagawa at nakakaloko siyang ngumisi sa akin. Habol ko ang aking paghinga at labis ang panghihinang nararamdaman ko. Ngayon mo sabihin na hindi ka aswang, Delphine. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako naging aswang? Kahit labag sa aking kagustuhan. Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko? Sinabi ko kanina na isa kong antingerong manunugis. May kakayahan akong makipaglaban sa kahit na anong uri ng aswang gamit ang aking espada na nakatago sa tungkod ko. Ang ingay na nilikha kanina ng dalawang bagay na ito ay isang paraan upang mapilitang ipakita ng isang aswang ang totoo niyang anyo. Ngayon alam mo na isa akong aswang. Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ba ako? Hindi ako basta-basta pumapatay ng aswang, lalo na't wala naman silang ginagawang mali o masama. Hindi ako tatagal bilang isang antingerong manunugis nang hindi ko nalalaman na hindi lahat ng aswang ay masama. May iba na piniling mabuhay nang hindi pumapatay ng mga tao. Alam mo naman pala ang bagay na yan. Siguro naman ay naniniwala kang hindi ako ang pumatay sa apo mo. Sa ngayon ay hindi ko masasabing maniniwala ako sa mga sinasabi mo sa akin. Hindi ko masasabi kung nagsasabi ka ng totoo o hindi, dahil hindi na yan saklaw ng aking kakayahan. Pero ang gusto kong sabihin ulit sa'yo na nandito ako para alamin at parusahan ang pumatay sa apo ko. At isa ka sa mga babantayan ko, kaya huwag kang magiging kampante. Kapag nalaman ko na ikaw ang pumatay kay Jomari, papatayin din kita. Bakit hindi mo pa ako patayin ngayon? Total alam mo lang isa akong aswang. Hindi ba't yan naman talaga ginagawa mo? Ang patayin ng mga kagaya ko. Hindi ko alam kung hindi ka ba talaga nakikinig sa mga sinasabi ko o sadyang hindi ka makapag-isip ng maayos dahil nabibigla ka sa mga nangyayari. Oo, tama ka. Pinapatay ko ang mga aswang, pero hindi ako basta-basta pumapatay. Kung isa kang aswang at alam mong wala kang ginagawang masama, ay wala kang dapat na ikatakot sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Pero alam ko sa akin sarili na wala akong ginagawang masama. Hindi ako ang pumatay kay Jomari.
Wala akong dahilan para gawin yun. Ako ang makapagsasabi niyan base sa aking pagmamatsyag. Kaya mag-iingat ka. Hindi magtatagal ay malalaman ko rin ang buong katotohanan. Naglakad palapit sa akin ang matandang si Matias. Ang akala ko ay kung ano na ang gagawin niya sa akin, pero nilagpasan niya lang ako at naglakad na siya palayo. Nang nawala na siya, ay doon lang bumalik sa normal ang aking paghinga. Unti-unti ay bumalik na ako sa pagiging tao. Nasapo ko ang aking muka. Hindi ko kasi akalain na isang antingerong manunugis ang lolo ni Jo Marie. Pero alam ko na wala akong dapat ikatakot kung ang dahilan kung bakit nasa baryo namin si Matias ay ang parusahan ng pumatay sa kanyang apo. Alam ko sa akin sarili na wala akong kinalaman doon. Ang kinakatakot ko ay meron ng nakakalam sa sikreto ko at wala akong ideya sa tumatakbo sa utak ni Mang Matias. Hindi ako sigurado kung balak ba niyang sabihin sa lahat ang pagiging aswang ko. Kinalma ko muna ang aking sarili bago ako nagdesisyon na umuwi sa aking bahay. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako nang biglang sumugod sa akin si Otep habang may hawak siyang itak. Bago pa niya ako masaktan ay hinawakan ko ang kamay niya at inagaw ko sa kanya ang itak. Itinapon ko yun sa labas. Inilagay ko ang kamay ni Otep sa likod niya at nagpumiglas siya. Otep, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang gusto mo akong patayin? Dahil alam ko na kung ano ka. Isa kang aswang, Mandelpin. Ikaw ang aswang na pumatay kay Kuya Jo Marie. Huwag kang magsisinungaling dahil nakita kita sa gubat na kausap yung matandang lalaki. Naging aswang ka bigla. At talagang sinundan mo pa ako ron? Kung hindi kita sinundan, ay hindi ko malalaman ang totoo. Bitiwan mo ako! Kailangan kitang mapatay para wala ka na mabiktima. Tumahimik ka nga, Otep. Oo, aaminin ko isa akong aswang. Pero hindi ako ang aswang na gaya ng iniisip mo. Hindi ako pumapatay ng tao. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Sisigaw ako dito, sige! Para malaman ng lahat na isa kang aswang. Bakit? Hindi ka pa ba sumisigaw sa lagay na yan? Isipin mo nga, Otep. Kung masama akong aswang, sa tingin mo ba ay buhay ka pa hanggang ngayon? Sana kung masama akong aswang, ay pumapatay ako ng tao at pinatay na kita noon pa. Ilang araw ka na ba rito sa bahay ko? May ginawa ba ako masama sa'yo? Mag-isip ka nga at huwag kang magbase sa kung ano ang mga nakita mo. Hindi ako masamang aswang, Otep. Naramdaman kong unti-unting kumalma si Otep. Nakita ko ang paglambot ng kanyang muka na para bang may napagtanto siya sa huling sinabi ko. Doon ko na siya pinakawalan at napayuko siya na para bang nahihiya. Uulitin ko, Otep. Aswang ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Huwag mo akong itulad sa ibang aswang. Hindi kita kayang saktan, Otep. Maniwala ka. Pasensya na po kayo, Mang Delpin. Nang malaman ko po kasi na aswang ka, ay natakot po ako. Sorry po talaga kung muntik ko na po kayong patayin. At sa tingin mo ba'y magtatagumpay kang patayin ako? Hindi mo ako kayang patayin. At huwag kang mag-alala dahil naiintindihan ko naging reaksyon mo. Ang totoo nga niya na humahanga ako sa'yo. Kasi kaya mo palang ipagtanggol ang sarili mo. Pero kung aswang po kayo, bakit hindi po kayo pumapatay ng tao? Hindi po ba? Tao po ang ginagawa niyong pagkain? Nagkakamali ka, Otep. Hindi lahat ng aswang ay kailangan pumatay ng tao. May mga aswang na kagaya ko na mas piniling hindi maging banta sa buhay ng mga tao. Kung meron man akong pinapatay at kinakain, yun ay ang mga ligaw na hayop sa gubat. Kaya maniwala ka sa sasabihin ko na mas ligtas ka rito sa bahay ko kesa nasa labas ka dahil merong ibang aswang na gumagala rito ngayon. Siya, pumapatay siya ng tao.
Sorry po talaga, Mang Delpin. Sorry, kasi kahit tinutulungan niyo ako, ay pinag-isipan ko pa rin po kayo ng masama. Huwag ka mag-alala, Otep. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Gaya ng sinabi ko ay naiintindihan ko ang ginawa mo kanina. Normal lang yun. Dahil gusto mo lang naman protektahan ang sarili mo. Ang ipinagtataka ko lang po ay kung bakit mas pinili niyo pong huwag pumatay ng tao. Kasi nga aswang kayo, di ba? Sigurado po ako na meron dahilan kung bakit ganyang buhay po ang napili niyo. Dahil minsan sa buhay ko, ay may isang taong nagpakita sa akin ng kabutihan. Naging kaibigan ko siya noon. At kahit nalaman niya na isa akong aswang, ay hindi nagbago ang pagtingin niya sa akin. At nang nalaman ng iba na isa akong aswang, pinagtanggol niya pa ako. Sa kasamaang palad, pinatay ng pamilya ko ang kaibigan ko. Doon na ako nagalit ng tuluyan sa aking pamilya. Kaya pinili kong maglayas at magpakalayo-layo sa kanila. At bilang pag-alala sa pagkakaibigan namin ng taong yun, ay nangako kong hindi ako papatay ng tao kahit kailan. Nakakalungkot naman po ang nangyari sa inyo. Pero parang pinagtagpo po pala tayo ng tadhana kasi parehas po tayo naglayas sa pamilya natin. Ako naman po, sa tita ko, kasi binubugbog niya po ako. Meron pa po pala akong itatanong. Hindi po ba talaga kayo ang pumatay kay Kuya Jomari? Bakit mo pa tinatanong yan? Di ba sinundan mo ako sa gubat? Hindi mo ba narinig ang pinag-usapan namin ng lolo ni Jomari? Hindi ko po narinig lahat kasi nung naging aswang na po kayo, tumakbo na po ako kasi natakot po ako eh. Hindi ako ang pumatay kay Jomari. Kahit naiinis ako sa kanya, ay hindi ko gagamitin ang pagiging aswang ko para patayin siya. Pero sigurado ako na aswang ang pumatay sa kanya. Isang aswang na ngayon ay nandito sa baryo natin. Ano po kaya kung labanan niyo po yung aswang na yun? Para kahit malaman ng ibang tao na isa po kayong aswang, ay makikita nila na hindi kayo masama. Ang totoo ay pinag-iisipan ko ng labanan ng aswang na yon. Nararamdaman ko kasi na hindi si Jomari ang magiging huling biktima niya. Pero duda ako sa sinabi mo na matatanggap ako ng mga tao kapag nakita nila na nilalabanan ko yung aswang. Karamihan kasi sa mga tao ay nagbabase sa itsura. At kung malalaman nila na isa akong aswang, kahit gumawa ako ng sandamukal na kabutihan, ay masama pa rin ang tingin nila sa akin. Hindi lahat ay kagaya mong mag-isip, Otep. Sa bagay, tama po kayo. Kahit papano, ay naiintindihan ko po kayo sa sinabi nyo. Ako naman po, porke gusgusin ako at palaboy, ay masama na po ang tingin nila sa akin. Karamihan po ay iniisip na nagnanakaw po ko o kaya palaging gagawa ng masama. Talagang parehas po pala tayo ng kapalaran, no? Napakarami mo talagang alam na bata ka. Pero tatanungin kita, Otep. Ngayong nalaman mo na isa akong aswang, ayos lang ba sa'yo na tumira ka sa bahay na to ng kasama ko? Oo naman po. Natakot man po ako kanina pero naipaliwanag niyo naman po sa akin na maayos ang lahat at naniniwala po ako sa inyo, Mang Delpin. Nararamdaman ko pong nagsasabi po kayo ng totoo. Saka naisip ko na rin po na totoo po ang sinabi niyo na kung masamang aswang po kayo ay matagal na po sana akong patay. Maraming salamat sa pagtitiwala at paniniwala mo sa akin. Ikaw pa lang ang pangalawang tao na tinanggap ako kahit isa akong aswang. Alam ko naman po kasing mabait kayo. Pero ano po palang pinag-usapan niyo ng lolo ni Jomari? Okay lang po bang malaman? Sabi niya na nandito siya para ipaghiganti ang pagkamatay ng apo niya. Alam niyang aswang ako pero aniya ay hindi niya ako papatayin dahil hindi siya sigurado kung ako ba talaga ang pumatay sa apo niya. Pero hindi ako natatakot sa kanya dahil wala akong kinalaman sa kamatayan ni Jomari. Malinis ang konsensya ko. Baka po ipagkalat niya na isa po kayong aswang. Paniguradong magagalit po ang mga tao sa inyo at iisipin po nila na masama ka. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Pero ayokong problemahin yan. Saka na ako mag-iisip ng dapat kong gawin
kapag nandyan na ang problema. Pero sa ngayon, ay magpahinga na tayo. Masyado nang malalim ang gabi. Sige po, matulog na tayo. Pero Mang Delphin, sorry po ulit talaga sa ginawa ko kanina ah. At nagpapasalamat po ulit ako sa lahat po ng tulong niyo sa akin. Hindi ako naging handa sa ginawa ni Otep. Bigla na naman niya akong niyakap ng maigpit. Itutulak ko sana siya palayo, pero nakaramdam ako ng kapayapaan sa pagyakap niyang yun sa akin. Hindi ako gumanti ng yakap, pero hinayaan ko lang siyang yakapin ako. Pakiramdam ko ay unti-unting nilulusaw ng yakap ni Otep ang lahat ng pangamba sa aking dibdib ng sandaling yon. Kinabukasan ay nakiramdam ako sa paligid. Lihim kong pinagmasdan ang reaksyon ng mga tao habang naglalakad ako papunta sa trabaho ko. Wala akong nakitang kakaiba, kaya nahinuha ako na hindi pinagsabi ni Mang Matyas na isa akong aswang. Kahit papano ay nakahinga ko ng maluwag. Pagsapit ng hapon ay umuwi na ako sa bahay. Nagulat ako dahil naroon si Matyas. Magkausap sila ni Otep sa loob. Mang Matyas, andito na po si Mang Delphin. Alam ko. Nakikita ko siya. Hindi ako bulag. Anong kailangan mo? Bakit nandito ka sa bahay ko? Kailangan kita makausap. May bagay akong dapat sabihin sa'yo. Otep, lumabas ka muna. May pag-uusapan lang kami ni Mang Matyas. Sige po. Hinintay kong makalabas si Otep bago ako umupo sa bangko na nasa harapan ni Mang Matyas. Diretso akong tumingin sa kanya. Ang batang yon si Otep. Kaano-ano mo siya? Alam kong hindi siya isang aswang. Kaya nagtataka ko kung bakit magkasama kayo sa iisang bahay. Dating palaboy si Otep at nagdesisyon akong patirahin siya sa bahay ko. Simula nang nalaman ko na may iba pang aswang dito. Hindi siya ligtas sa labas at maaari siyang mapahamak kung wala siyang bahay na matutuluyan. Talaga nga palang may mabuti kang puso. Ngayon lang ako nakakilala ng aswang na nag-ampon ng isang tao. Pwede bang sabihin mo na kung anong pag-uusapan natin? Kung nandito ka para mag-imbestiga kung ako nga ang pumatay sa apo mo, ay sasabihin ko na kagad sa'yo na hindi ako ang pumatay sa kanya. At wala akong pakialam kung hindi ka maniniwala. Kung pagtatangkaan mo ang patayin ay pasensya na. Pero lalaban ako sa'yo. Hindi ko hahayaan na patayin mo ko lalo na't alam kong wala akong ginagawang masama. Ang dami mo namang nasabi kagad. At huwag kang mag-alala. Dahil hindi ako nandito para mag-imbestiga o akusahan ka na ikaw ang pumatay kay Jo Marie. Naniniwala na ako na hindi ikaw ang pumatay sa kanya. Kagabi, matapos natin mag-usap, ay isang aswang ang nakita ko. Pumasok siya sa isang bahay at inatake niya ang pamilyang nakatira doon. Mabuti na lang at nakita ko yun dahil kung hindi, ay napatay na ng aswang na yun ang pamilyang yun. Ang ibig mo man sabihin ang aswang na yun ang pumatay kay Jo Marie. Base sa galaw niya, ay mukhang siya nga dahil may kakayahan siyang manakit at pumatay ng mga tao. Hindi malabong siya ang pumatay kay Jo Marie. Mabuti naman at hindi mo na ako pinaghihinalaan. Kung ganun, bahala ka na sa gagawin mo sa aswang na yun. Wala akong pakialam kahit magkatulad kami. Kung nagdudulot siya ng kamatayan sa mga tao, ay dapat lang siyang mamatay. Hindi ko kayang patayin na mag-isa ang aswang na yun. Naramdaman kong malakas siya. At dahil sa matanda na ako, ay mahihirapan na akong labanan siya. Didiretsahin na kita, Delphin. Nandito ako para hingin ang tulong mo. At anong tulong naman ang kailangan mo? Tulungan mo kung tugisin ang aswang na yun. Magsanib puwersa tayo para patayin siya. Gagawin natin yun, hindi lang para maipagiganti ko si Jo Marie, pero upang wala na siyang maging biktima pa. Sa ganung paraan din, kapag nalaman ng mga tao na isa kang aswang, ay hindi ka nila katatakutan dahil gumawa ka ng kabutihan para sa kanilang lahat. Marami na akong nakilalang tao
Karamihan sa kanila, kapag nalaman na isa akong aswang ay iniisip nilang masama ako. 2 tao pa lamang ang tumanggap sa pagiging aswang ko. Kaya duda ako sa mga sinabi mo na yan. Hindi ka palang kasi nakakapunta sa isang lugar kung saan mapayapang naninirahan ng mga tao at mga aswang. Kaya mo nasasabi yan. At saan naman ang lugar na yan? Sa imahinasyon? Sa lugar kung saan ako naninirahan ngayon. Ako ang kapitan sa lugar na yon. At naipaunawa ko sa mga tao na hindi lahat ng aswang ay masama. Kaya sa ngayon, ay hindi lang mga tao ang naroroon, kundi pati mga aswang. Kahit isang beses ay hindi nagkaroon ng gulo sa lugar na yon. Pero saka na natin pag-usapan yan. Ang gusto kong malaman, kung handa ka bang tulungan ako na patayin ang aswang na tinutukoy ko. Sige, pupayag akong tulungan ka sa bagay na yan. Pero hindi ko gagawin yan para ipakita sa mga tao rito na dapat nila akong tanggapin. Gagawin ko yan para maging tahimik na ang lugar na ito. Ayos! Masaya ko na makikipagtulungan ka sa akin. Ngayon, ay mas lalo na akong naniniwalang hindi ikaw ang pumatay kay Jomari. Isa kang ang mabuting aswang, Delphine. Bukod sa tinutulungan mo ang isang bata, ay kaya mo ring labanan ang kalahi mo para sa kapakanana ng mga tao. Kailan natin sisimulan ng pagtugi sa aswang? Ayoko nang patagalin pa ang takot ng mga tao rito. Mamayang gabi ay tutugisin na natin ang aswang at sisiguraduhin natin na hindi na sa sisikatan pa ng araw. Babalik ako rito mamayang gabi. Muli, maraming salamat sa iyo, Delphine. Matapos yun, ay tumayo na si Mang Matyas at inilihad niya ang isa niyang kamay. May pag-aalinlangan na tinanggap ko ang kamay niya dahil hindi ako sanay na gawin ng ganung bagay. At nang umalis na si Mang Matyas, ay naiwan akong nakatulala. Maya-maya ay pumasok ng muli si Otep at hindi na ako nagulat nang mag-usisa siya. Ano pong sinabi sa inyo ng lolo ni Kuya Jomari? Gusto niyang makipagtulungan ako sa kanya sa pagtugis at pagpatay sa aswang na pumatay kay Jomari. Pumayag po ba kayo? Oo, Otep. Naisip ko kasi ang mga tao rito. Hindi na sila namumuhay ng normal, kundi nabubuhay na sila sa takot. Wala akong ibang gusto, kundi ang bumalik na ang katahimikan dito. At alam kong mangyayari lang yon kung mamamatay ang aswang na yon. Hindi na po ako nagulat na pumayag po kayo sa gusto ni Mang Matyas. Talagang likas na po kasi sa inyo tumulong sa mga tao. Pero mag-iingat po kayo Baka po kasi may masamang mangyari sa inyo Ayoko pong mawala ka kasi ikaw lang po ang taong nagpakita sa akin ng malasakit. Kahit papaano po, ay napalapit na po kayo sa akin. Hindi ako sanay na sabihin to. Pero maging ako ay napalapit na rin sa'yo. Lalo na nang nalaman ko na halos magkaparehas pala tayo ng pinagdaanan sa buhay. At hindi ako papayag na mamamatay ako dahil wala ka nang makakasama dito sa bahay. Hindi ko po inaasahan na maririnig ko po sa inyo ang mga salitang yan. Kaya napakasaya ko po, Mang Delphine. Pakiramdam ko po ay nagkaroon po ako ng tatay nang dahil sa inyo. Basta, huwag kang masyado mag-alala. 2 naman kami ni Mang Matyas na makikipaglaban sa aswang. Isa pa, may kaalaman naman siya sa pakikipaglaban sa aswang. Kaya hindi ako masyadong kinakabahan. Sigurado ako na walang magiging laban ng aswang na yon sa aming dalawa. Sinabi ko lang yun kay Otep para hindi na siya masyadong kabahan. Ang totoo ay may takot pa rin akong nararamdaman dahil yun ang unang beses na makikipaglaban ako sa kapwa ko aswang. Isa pa, para humingi ng tulong sa akin si Mang Matyas, ibig sabihin lang na talagang malakas ang aswang na aming haharapin. Pagsapit ng gabi ay naghanda na ako. 9:00 ng gabi nang dumating si Mang Matyas. Bago kami umalis, ay nagbilin ako kay Otep na huwag siyang lalabas ng bahay kahit na anong mangyari. Nangako siya na susundin niya ang sinabi ko at ipagdadasal niya
ang tagumpay namin ni Matias. Hindi nagtagal ay naglalakad na kami ni Matias sa labas. Tinalasan ko ang aking pakiramdam. Sa una ay sa mismong baryo kami naglalakad-lakad hanggang sa naisipan naming magtungo sa gubat dahil baka dun nagtatago ang aswang. Ano pala ang dahilan? At hindi kayo magkasama ni Jomari nung nabubuhay pa siya? Matigas kasi ang ulo ng apo ko na yon. Ang totoo ay gusto ko sana siyang sanayin para matutunan niya ang kakayahan ko bilang isang antingerong manunugis. Pero ayaw niya. Kaya mas pinili niyang lumayo para magawa niyang gusto niya. Nasabi mo nga pala na hindi kayo magkasundo. Bakit? Mayabang kasi ang apo niyo eh. Paborito niya akong yabangan. Dahil siguro dayo lang ako sa lugar na to. Hindi na ako nagulat sa sinabi mong yan. Ganyan na siya noon pa man, kahit sa lugar kung saan kami nakatira. Halos araw-araw na ginawa ng Diyos ay may nakakaaway siya. Minsan nga, iniisip ko na kasalanan ko kung bakit siya naging ganun dahil hindi ko siya naalagaan ng maayos. Masyado akong tumutok sa pakikipaglaban sa mga aswang at pagligtas sa buhay ng ibang tao. Gusto ko pa sanang bumawi sa kanya. Pero yun nga, wala na. Huli na ang lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari kay Jomari. May sarili siyang pag-iisip at siyang pumili kung paano siya nabuhay. Oo nga pala, naisip ko na masyadong malawak ang gubat na to. Mas makakabuti siguro kung maghiwalay tayo para mas madali nating mahanap ang aswang. Sinang-ayon na naman ni Mang Matias ang suwestyon ko. Naghiwalay kami at makalipas lamang ang ilang minuto ng paglalakad ng mag-isa ay may kakaiba kong naramdaman. Isa kong aswang, kaya alam ko kung may aswang din sa paligid. Huminto ako at nilibot ko ang aking paningin sa buong paligid. Huwag kang magtago. Magpakita ka sa akin. Harapin mo ako. Nakarinig ako ng kaluskos sa aking likuran. Nang lumingon ako, ay nagimbal ako nang nakita ko ang aswang. Nanlamig ang buong katawan ko dahil kilala ko ang aswang na yon. Walang iba, kundi ang aking ama na si Fausto. Ay, ikaw ang aswang na nandito sa aming baryo? At ako rin, ang aswang na pumatay sa lalaking nakatuklas ng pagiging aswang mo. Ginawa ko yun upang protektahan ka. Hindi mo dapat ginawa yun, Tay. Hanggang ngayon ay wala ka pa rin pagpapahalaga sa buhay ng mga tao. At hanggang ngayon ay mas iniisip mo pa rin ang buhay ng mga tao. Umaasa ka pa rin na matatanggap ka nila kung sino ka talaga. Nandito ako para sunduin ka. Sumama ka sa akin. Bumalik ka na sa lugar natin. Kailangan ka namin doon upang mas lalong lumakas ang ating puwersa. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi niyo ako katulad. Hindi ako pumapatay ng mga tao. Isa kang aswang at nilikha ka para pumatay. Ang mga tao, sila ang pagkain natin. Nabubuhay sila para sa atin. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik. Wala akong dahilan para sumama sa'yo at mabuhay kung paano niyo ako gustong mabuhay. Kung hindi ka sasama sa akin, ay hindi ako aalis dito. Mananatili ako sa lugar na ito at gabi-gabi akong papatay ng mga tao hanggang sa sumunod ka na sa gusto ko. Hindi mo na ako pwedeng diktahan sa kung ano ang dapat kong gawin. Simula nang umalis ako sa impyernong bahay na yon, ay kinalimutan ko nang meron akong pamilya. Dahil kahit kailan, ay hindi naman tayo naging pamilya. At kung hindi ka aalis dito, mapipilitan akong labanan ka. At anong gagawin mo? Papatayin mo ko? Ayokong umabot sa ganyan. Pero kung hihingi ng pagkakataon ay kaya kitang patayin.
Total kahit minsan naman ay hindi mo ako'y tinuring na anak. Dinala niyo lang kami ng mga kapatid ko sa mundong ito para meron kayong tagapagmana ng kasamaan ninyo. Sa mga sinabi mo ngayon, ay malinaw na kahit na anong sabihin ko ay hindi ka talaga susunod sa kung anong gusto ko. Tama ka. Nabubuhay kayo ng mga kapatid mo para magpatuloy lamang ang ating lahi. Nandito kayo sa mundo para mas palakasin ang ating pamilya. At kung kaya mo akong patayin, ay kaya ko rin yung gawin sa'yo. Mas mabuti pang ang patayin na lang kita ngayon din. Total, ay hindi na rin naman na kita mapapakinabangan. Mabilis na tumakbo si tatay papunta sa akin. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang ako at sinalubong ko siya. Nagsagpong ang aming mga kamay. Itinulak namin ng isa't isa habang matiim na magkahinang ang aming mga mata. Naglaban ang aming lakas. Biglang nawala si tatay sa harapan ko at sumulpot siya sa likod ko. Bumaon ang matutulis niyang kuko sa likod ko at malakas akong napasigaw. Humarap ako sa kanya pero nawala na naman siya. Naramdaman ko ang presensya niya sa likuran ko at pagharap ko ay sinakal niya ako gamit ang isa niyang kamay. Walang kahirap-hirap na inangat niya ako. Nagpumiglas ako pero wala akong laban sa lakas niya. Unti-unting humigpit ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Bahagya pa akong nahirapan sa paghinga ko at alam ko na kapag hindi ako nakawala sa pagkakasakal niya sa akin, ay yun na ang magiging sanhi ng aking kamatayan. Inaakala mo ba na dahil sa anak kita ay hindi na kita kayang patayin? Nagkakamali ka. Bagay lang ang tingin ko sa mga anak ko. At kung hindi ko na kayo mapapakinabangan, ay kaya-kaya ko kayong burahin sa mundo. Walang hiya ka. Kaya pala noon pa man, ay hindi ko na naramdaman na anak ang turing mo sa akin. At wala akong pinagsisisihan na umalis ako sa pamilya natin. Yun ang pinakatamang bagay na nagawa ko sa buong buhay ko. Dahil mga demonyo kayo. Mga demonyong pumapatay ng tao. Masasabi mo pa kayang tama ang ginawa mo kapag pinatay na kita ngayon? Sayang, Delphin. Sayang. Nakikita ko pa naman na magiging isa ka sa pinakamalakas at kinatatakutang aswang. Pero binigo mo ko. Binigo mo ang buong lahi natin. Nanlaki ang mga mata ko nang mula sa likuran ng tatay ko ay sumulpot si Matias. Hinugot niya mula sa kanyang tungkod ang matalas niyang espada at walang pagdadalawang isip na itinarak niya yon sa likod ng aking ama. Napamaang ang tatay ko at hindi siya makapaniwala sa nangyari. Gulat na gulat siya. Nabitiwan niya ako at bumagsak ako sa lupa habang habol ko ang aking paghinga. Hinugot ni Mang Matias ang espada at marahang humarap si tatay sa matandang lalaki. Sa wakas, nagkaharap na rin tayo, hayop ka. Hindi ko akalain na may amang kagaya mo. Napakasama mo. Kaya dapat lang sa'yo ang mamatay. Bilang huling pag-atake, ay ibinaon muli ni Mang Matias ang espada sa tapat mismo ng puso ni tatay. Pinagdiinan niya yon ng gusto. Inugot niya pang muli at muli niyang sinaksak hanggang sa tumagos yun sa likod ni tatay. Hindi niya na nagawang makalaban. Napaluhod siya sa lupa at nang bumagsak siya ay agad na siyang binawian ng buhay. Nanginginig ang buong katawan ko
habang nakatingin ako sa tatay ko. May luhang naglandas sa aking magkabila ang pisngi. Bilang anak niya, ay masakit din para sa akin na namatay ang tatay ko. Pero naisip ko na baka yun ang dapat na mangyari dahil kung hindi siya mawawala, ay mas maraming buhay ang kukunin niya at kasama na roon ang buhay ko. Magkasama kaming bumalik ni Mang Matyas sa bahay ko at agad kaming sinalubong ni Otep. Labis siyang nag-alala nang nakita niyang may sugat ako at pulo ng dugo. Pero sinabi ko sa kanya na ayos lang ako. Nang sabihin ko kay Otep na napatay na ni Mang Matyas ang aswang, ay labis ang kanyang kasiyahan na naramdaman. Tapos na ang misyon ko sa lugar na ito. Kaya maaari na akong umalis. Delphin, maraming salamat sa iyo. Salamat sa tulong mo. Ikaw ay isang buhay na patunay na hindi lahat ng aswang ay kampon ni Satanas. Hindi lahat ng aswang ay masama. Isang karangalan po para sa akin ang matulungan kayo. Masakit man para sa akin na nangyari, pero naniniwala ako na yun ang dapat mangyari para sa kaligtasan ng nakakarami. Pero hindi ba sabi niyo ay nakatira kayo sa isang lugar kung saan mapayapang magkasama ang mga tao at aswang? Mang Matyas, maaari bang sumama kami ron ni Otep? Sa tingin ko, ayun ang lugar na nababagay para sa akin. Oo naman. Maganda yung naging desisyon mo. Magandang ideya. Sigurado ko na magiging mas maayos ang buhay mo ron dahil hindi mo kailangang itago sa lugar na yun ang totoo mong pagkatao. Ang totoong ikaw. Pero sandali lang ho, Mang Matyas. Tatanungin ko lang tong kasama kong makulit na bata. Otep, papayag ka ba na sumama sa akin dun sa lugar nila Mang Matyas? Oo naman po. Kailangan pa bang itanong yan? Gusto ko po na kung nasan po kayo, ay nandun din po ako. Para niyo po akong alalay. Matapos ang lahat, ay sumama na kami ni Otep sa lugar ni Mang Matyas. Pansamantala kaming nakatira sa bahay niya habang ginagawa ko ang magiging bahay naming dalawa ni Otep. Hindi ko inasahan na marami ang tutulong sa akin para maging mas mabilis ang pagtatapos sa aming bahay. Doon ko nakita na totoo nga ang sinabi ni Mang Matyas. Sa lugar na yon ay mapayapang namumuhay ang mga tao at mga aswang ng magkakasama. Walang takot at walang panghusga na nangyayari. Unti-unti, naramdaman kong hindi na ako dayuhan sa isang lugar at hindi ko na kailangang itago ang totoong ako. Hanggang ngayon, ay sa lugar na yun pa rin kami nakatira ni Otep. Itinuring ko ng tunay kong anak si Otep at nagsumikap akong mabigyan siya ng maayos na buhay. At sa mga pinagdaanan ko, natutunan ko na hindi mahalaga kung sino o ano ang iyong pinagmulan. Dahil ang importante ay kung paano ka nabubuhay. At kahit ang isang aswang ay kayang gumawa ng kabutihan. At isa tong patunay na hindi dapat tayo bumase sa itsura ng isang nilalang, kundi sa kung ano ang nilalaman ng puso niya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Sa mundong puno ng mabilis na panghusga at mabibigat na salita at madalas nating nakakalimutan,
na ang bawat taong ating tinitignan ay may sariling laban na hindi natin nakikita. Ang panghusga ay hindi lamang sugat na naiiwan sa puso ng iba, kundi isang kasalanan na unti-unting sumisira sa ating sariling pagkatao at sa ating espiritu. Kapag hinusgahan natin ang kapwa natin, inilalagay natin ang sarili natin sa posisyon na tanging ang Diyos lamang ang may karapatang hawakan. Ang pagiging hukom ng puso at kaluluwa, hindi natin alam ang kanilang pinagdaraanan, ang kanilang mga luha sa katahimikan, o ang kanilang mga panalangin sa gitna ng dilim. Kaya't ang bawat mapanghusgang salita ay maaaring maging bato na nagpapabigat sa kanilang pasanin at maaaring magtulak sa kanila palayo sa pag-asa at magandang buhay. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kakayahang maghanap ng mali sa iba, kundi sa kakayahang umunawa, magpatawad at magmahal kahit hindi lubos na nauunawaan ang kabuuan ng sitwasyon. Sa huli, ang awa ang nagpapalapit sa atin sa Panginoong Diyos, hindi ang paghatol o panghusga. Ang malasakit ang nagpapagaling ng sugat, hindi ang panghusga. Kaya bago tayo magsalita laban sa kapwa, alalahanin nating ang bawat isa ay nangangailangan ng biyaya. At tulad nila, tayo rin ay nabubuhay lamang sa biyayang yon. Sabi nga sa Mateo, Kabanata 7, talata 1-2. Huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan din kayo. Sabi rin sa Roma, Kabanata 14, talata 13, kaya nga huwag na tayong maghatulan pa sa isa't isa. Sabi rin sa Santiago, Kabanata 4, talata 11-12, huwag kayong magsalita laban sa isa't isa. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sabi rin sa Lucas, Kabanata 6, talata 37, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. At panghuli, sabi sa Juan, Kabanata 8, talata 7, ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato. Kaya sa huli, ang panghusga ay salamin na mas nagbubunyag ng laman ng ating sariling puso kaysa sa pagkatao ng ating kapwa. Hindi tayo tinawag upang magbato ng salita na nakakasugat, kundi upang maging kamay na umaakay at pusong marunong umunawa, sapagkat sa bawat taong ating hinuhusgahan, maaaring may sugat na lalo nating pinapalalim, may pag-asa na unti-unti nating pinapatay, o may kaluluwang naghihintay lamang ng konting awa upang muling tumayo. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi agad umahatol, kundi nagbibigay ng pagkakataon para magbago. Kaya sino tayo upang agawin ang tungkuling hindi atin? Ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kabilis makakita ng pagkukulang ng iba, kundi sa kung gaano kalawak ang ating habag at pagpapatawad. Kaya bago tuluyang matapos ang ating mga salita, naway piliin nating maging daluyan ng biyaya kaysa hatol, sapagkat ang pusong marunong magmahal ng walang panghusga ang siyang tunay na sumasalamin sa liwanag ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac.
Hanggang sa muli at pagpalain nawa po kayo ng Diyos na may kapal.